Dito mo matitest, Juday. Buhay pa kaya ang mga fans ko? Hindi mo matatanggal talaga yung tagal-tagal mo na rin naman kasi hindi na umaarte, di ba? May insecurity ka eh, may question ka pa rin talaga na, kilala pa ba ako? Nagmamatter pa ba ako? Magiging worth it pa ba akong panoorin? Iniiyak mo ba? Oo, nagkaroon ako ng insecurity. Kung trip ko lang gumawa ng pelikula, doon lang ako gagawa. Hindi yung lahat na lang tanggap. May mga nagko-comment na, kung makapagsabi naman siya na pumipili ng project, parang may nakapila yun. Ako na nagsasabi, choosy talaga si Juday. Alam mo, itong mga tao ito talaga, may malang eh, may makomment ka lang talaga eh. Di ka naman, ba't parte ka ba ng team ko? Alam mo ba yung mga nangyayari sa buhay ko? Wag ako. Yung mga reporter na talagang may bubog sa akin. Yung, saktan pa natin tong tarantadang to. Na parang, inaano ko ba kayo? Napapansin mo siguro sa mga kabataang artista ngayon, ano? Hindi nito kakayanin yung kinaya ko nung araw. Oo, yung pag nag-observe akong gano'n. Naku. Mabuti ngayon to naging artista. Balak sa buhay mo. Kasi buyas ng balat mo kung affected ka. Trabaho lang to. Oo. Yan ang dapat nilang matutunan sa'yo. Lalo na yung mga nagbibida-bida. Finally, nakaharap ko na ang isa sa mga dream ko na ma-interview one-on-one. Ulit, dahil ng mga nakaraan talaga nakaganon lang ako ng tape recorder sa kanya. Ngayon, Tape social na kami. recorder pa. Ang nag-iisang Miss Judy Ann Santos Agoncillo. Ayan. Grabe ka, Mars! Diyos Oo, tape ko. recorder pa, Day. Talagang dinayo ko si Judy Ann dito sa Angry Dopo dahil gusto kong matikman yung iyong adobo. Dapat naman. Oo. Bumiyahe ka na rin lang naman. Correct. Sulitin natin. Correct. Kasi alam mo, ang dami kong nababasa ng mga good reviews dito sa Angry Dopo. Yung experience nila at the same time kung paano mo sila asikasuhin. Puro positive yung nababasa ko. Sobra kang hands-on ba talaga? Hanggat maaari, hanggat may oras, hanggat kaya. Kasi, syempre, pride and glory mo to eh. Oo. At saka, at the end of the day, recipe ko lahat yan, luto ko lahat yan. Kumbaga, hindi man ako yung nagluluto para mabuo sa paghabang sinaserve, di ba? Pero pinanganak ko lahat ng recipe niyan. Binuo ko talaga siya. So, kailangan tutukan. Especially pag nandito ako. Ikaw mismo nagsiserve sa mga ano? Pag nandito ako. Oo. So, tuwing kailan nagaganap yun? Pagka halimbawang day before the chef's night, nandito kami to prepare. May mga araw naman na dadaan ako, may mga Sundays na andito ako para extra hand. Kasi kung minsan Sunday, punuan talaga. So minsan, dadaan ako kapag kailang, pag halimbawa may nagkasakit or something. Pero dahil nga sagsag ngayon ng trabaho and all, tapos the past few months, lagari din ako ng iba't ibang projects. So, hindi madalas. Na ngayon na lang ako dahil may chef's night. Pero hindi itong sa Westgate, Alabang, ang first mo. Hindi. Ang first branch talaga is yung Taft in front of Lasal. Maliit lang yun. Maliit lang na Kantina. lugar. Ginawa namin kantina kasi we realized na ibang-iba yung market dito sa Alabang at saka sa Taft. More students, more office workers, government workers. So may budget at saka kailangan fast-paced yung pagkain. Kasi may oras lang sila nang pwede silang mag-lunch break or quick break, diba? So, iniba ko yung konsepto ng Taft. Ginawa ko siyang kantina Angry Dobo. So, nag-usap-usap kami ng board na i-renovate, baguhin to cater to the people around Taft talaga. Para talaga sa kanila yun. So, ginawa namin siya parang modern karinderya. Parang Turo-turo. Since mas mababa ang presyo doon, customized din yung recipe mo. Ay, doon. oo. Magkaiba. Magkaiba. Ang pareho lang yung bowls at saka yung canchos. Hindi naman namin tinanggal yung Angry Dobo bowls eh. Yung bowls eh, may pork, tas may parang rice bowl siya na may ulam na at saka gulay. Yun talaga yung framing ng original Angry Dobo, yung Angry Dobo Classic. Doon nagsimula ang lahat. And then, yung ginawa namin sa kantina, nag-R&D kami na at least 35 na ulam para yun yung magro-ronda. So ako pa rin ang bumuo ng mga pagkain sa kantina. So, tuwing kailan ka nandun sa Lasal? Sa Lasal, hindi lang ako nakakabalik pa uli. Pero nung nag-reopen ako, halos everyday nandun ako. Kasi tinututukan ko, tama ba yung maayos ba yung timpla. Basically, kapag nagtayo ka ng restaurant, at least for the first 2-3 weeks, dapat medyo nakatutok ka eh. Kasi bagong konsepto, bago yung kalakaran. Tapos, ako yung nag-explain sa customers ko ano yung concept. Naka-side by side sa akin kung sino yung server ko for the day. Basically, habang nag-entertain ako or
or nag-ano ako ng customers. Naka-side by side, nagtitraining na rin ako ng tao. But ever since, pangarap mo talaga magkaroon ng restaurant business? Maaaring oo, tas hindi ko lang siya ine-entertain. Kasi di ba nagkaroon ako ng Kilimanjaro, nagkaroon ako ng Caravana. Yung Kilimanjaro, hindi naman yun talaga. Kung binili ko na lang, nag-share kami nun ng isang partner, tinurn over na lang sa amin, nakabuo na yung Kilimanjaro, matagal na siyang restaurant and bar. Eh dahil mahilig akong tumambay nung araw doon, why not? Kasi kinailangan gusto na nilang i-dispose yung Kilimanjaro from them. So sabi ko, sige akin na lang. Kasi mami yung pinag-stay ko. So yung time sinabi ko kay mama, huwag ka nang bumalik ng Canada. May negosyo na ako para sa'yo. So ginawa ko siyang manager ng Kilimanjaro. Then, okay, maganda, okay talaga. Nagka-problema kami ng partner ko. Humiwalay ako. Then, ginawa ko yung Caravana. Yun talaga yung talagang trinabaho ko ng husto. Si Mami na pa rin yung manager ko dun sa Caravana. Pero yung menu nun, ako na yung bumuo. Buhay pa rin yun? Wala na pareho. Sabi mo kanina may board, so hindi lang ikaw may-ari? Ako, si Rai, brother ni Rai, si Kuya Dondi. Kami, apat kami, tsaka si Ate Malu. So, dalawang Agoncillo couples. Oo. Kami lang naman. Oo. Masarap na tawagin board. Syempre, sasabihin ng iba, ba't nag-restaurant pa si Juday kung pwede naman yung makuha yung income nun dahil mataas naman ang TF niya pag kumaarte ka? May mga ganon ba sa yung mga natatanggap ng comment? Before kasi, Mars, bago pa ako magsimula ng Angry Dobo, si Raya matagal niya nang sinasabi sa akin, ba't hindi pa natin ilabas yung Angry Dobo? Ako talaga yung may doubt sa skill ko as a chef. Kilala mo naman ako, parang palagi ako may doubt sa lahat ng ginagawa ko, sa pag-arte ko, sa kahit anong gawin ko. Parang, Kahit Judy Ann Santos ka na? oo, parang hindi ako nabibilib sa trabaho ko. Parang Oo. may something. Hindi ako na satisfy na parang Oo. pwede ko pa itong binigay ng todo pa eh. Pwede pa to eh. So, ganun din sa pagluluto. Parang feeling ko kasi yung pagluluto ko, okay nang siya pang pamilya. Nahihiya pa akong ilabas. Tapos si Ryo nag-assure sa akin na ano ka ba? Stop doubting yourself. And then, na-realize ko naman, oo nga naman, pag dumating sa point na namatay na ako, magiging kwento lang yung Angry Dobo at yung mga luto ko, pero wala namang ebidensya talaga na nagluluto ako. Gusto mo ng history din. I mean, Parang parang din. dino-document mo rin yung journey. Oo. At saka din, parang at least napatunayan ko sa sarili ko, na may iba pa pala akong pwedeng pagkakitaan maliban sa pag-arte. Kasi aminin natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo tatanggapin ng tao dito sa industriya to. Oo. So, kailangan mo rin mag-isip ng ibang source of income or ng ibang way to, earn for yourself, for your kids. At saka siya iba yung passion. Diba? At Tama. least, distrong ka siya sa pag-aartista. Malayong malayo eh. Oo. Dito ka lang nakakahinga. Oo, kumbaga. yun. Tama yun. Dito ako basically nakakapag-let go, nakakapaglaro. Yung iba yung klaseng utak yung dapat mong gamitin. Kumbaga, kung ang left brain ko ay pang arte, yung right brain ko, pangluto. So, nababalansi ko. Yung iba, alam mo naman, Judy Ann Santos yan eh. Naku, isang acting ko lang to. Bawi na isang buong ko, isang linggo. Meron ka bang ganun minsan ha? Well, hindi naman. Iba talaga kasi yung binibigay na happiness ng Yung pag-aarte. happiness. At iba rin yung happiness sa pag nasa kusina ako. Siyempre, kilala namin si Judy Ann, lalo na nakasama kita sa Huwag Ka Lang Mawawala with Gretchen and Derek Yes! Ramsey and John Estrada. Oo. Diyos ko dahil, patatabain ni Judy Ann. Lahat ng cast, nakakaloka. Parang buo yatang production team, buong cast, pinapakain mo. So, syempre, ako iniisip ko, ano kaya to pag may nakikita ng kaibigan si Judy Ann dun sa Angry Dobo niya baka kainin niya, libre lang. So, paano ba siya kikita? Hindi naman. Kasi Hindi kung naman. minsan naman, sinasabi nilang nandito sila, nawala kami. Yung nandito lang sila. Talaga pumunta lang to try the food, nagkataon napadaan sila. Nagsabi lang na nandito sila, but not necessarily na Humingi ng discount o magpalibre. Hindi. Walang ganun. Parang na-appreciate naman namin ng sobra-sobra din talaga. Na ang daming support, ang daming gusto mag-try. Yung iba pag nandito ako, like nung nakaraang Chef's Night, may galing Davao. Bumiyahe lang para sa Chef's Night. So, Talaga? alam mo yun, yung parang kahit ako, pag binabalikan ko, parang, totoo ba to? Talaga bang may babiyahe para makita ako? At nandito rin si di ba? Si Angelica. Si Angelica. Oo. Nandito din. Kumbaga, ang sarap na may iba kang outlet to share your happiness, kung ano pa yung kaya mong ilahatag sa table. Parang iba lang. Iba lang yung energy na binibigay sa akin ng kusina. So, syempre, pag nasa kusina ka, ang tendency, tumikim ka, kumain ka. Oo. O bakit sexy ngayon si Juday?
Pinipigilan mo sarili mo o meron kang diet na sinusunod? Mostly clean eating. May mga moments na gusto ko mag-detox, juicing, ganyan, kasi parang feeling ko, ang cloudy ko mag-isip, medyo hindi ako nakakapag-exercise. Very mindful eating. Pero pag nandito ako, syempre, gagawin ko yung trabaho ko bilang chef. Titikman ko lahat ng sauce, titikman ko lahat ng pagkain, tama ba, maayos ba? Pero yung mga succeeding days nun, didisiplinahin ko na yung sarili ko. So, May araw cheat yan day ka, kumbaga. Yes, oo. Pag dumating ako sa cheat day na yon, kailangan handa ako na sa mga susunod na araw. Either wala kang carbs or hindi ako mag-sugar or ang dinner ko na lang, it's either suha or smoothie na fruits. Okay naman ako. Kasi probably, kasi nga iba-iba naman ang katawan ng tao, di ba? Maaring yung gumagana sa akin, maaring hindi gumana sa'yo kasi Correct. iba yung chemistry ng katawan Correct. natin. So nakuha ko lang. Nahanap ko lang kung ano yung applicable sa akin at kung ano yung kaya ko. Nang hindi ako nagiging aswang, hindi ako nagiging impacta na kasi kailangan kung laging umunguya. So, yun yung naging programa namin ni Chechel. Nag-Ayurvedic food kasi ako lately. Nung gusto ko na mag-detox, sabi ko, hindi ko kaya mag-fasting ate. Kailangan may ginunguya ako. Kasi pag hindi ako ngumunguya, nalulungkot ako. May mental effects matakaw sa'yo. talaga ako eh. Pero 'di ba, yung kailangan aminin mong matakaw ka, tapos gawa mo na lang ng paraan para mo i-detour yung katakawan mo. Sabi niya, Oo, sige oo. ate, kapag ka, magsuha ka. Pag nakikita mo, Juday, yung iyong mga pictures ng bata kapag nag-artista, na medyo biggie pa si Judy. Ano bang medyo? Biggie talaga? Oo. So, pag nakikita mo, grabe yung transformation ko. Ay, oo. Gumaganon ka. Na hindi ko naman din inisip na nakakarating pala ako sa ganitong sukat ng katawan. Kasi parang tinanggap ko na lang na bilog talaga ako. Oo. Wala ako ibang shape maliban sa bilog. Sa mga Gen Z, di alam yan. Oo. Diyos ko, grabe yung mga... Oo. Yung wala pa yung term na bash nun. Wala pa. May okray na na... Oo. At malala. Oo. Malala. Diba? Yun nga yung bashing English at ano eh. Nung araw talagang bakyaan talaga. Yung pwede ka Okray. maglaslas ng pulso sa sakit. Yung gano'n. Ano yung hindi mo makakalimutan na nagmarka sa'yo, sa puso mo na parang eto yung mga bash sa akin nung araw? Siopaw at aparador talaga. Yun talaga yung... Aparador? Oo. Ang siopaw lang natanda ko. Pati aparador? Hindi mo ba naalam, may aparador, siguro yun yung mga reporter na talagang may bubog sa akin. Yung, saktan pa natin tong tarantadang to. Na parang, inaano ko ba kayo? Iniiyak mo ba? Oo. Siguro kaya, growing up, may time na hindi naman ako malabas talaga kahit naman Oo. ngayon hindi ako malabas. Pero pag nasa bahay lang ako or maglalabas kami ng mga barkada ko, palagi akong hindi sa public na lugar. Nagkaroon ako ng insecurity. Ang laki ng insecurity ko nun. Siguro kung uso na nun yung anxiety, malamang ginamit ko rin yun nung araw eh. Wala pa nung araw na Wala ganyan. pa anxiety. Oo. Lugami lang meron. Oo. Pero wala pa anxiety nun. So, nagtago ako. And then, na-realize ko na, okay, sige, hayaan ko na muna mapagod tong mga taong kakatira sa akin. Pero habang nangyayari yun, nagkataon naman na yung mga pelikulang ginagawa ko, puro physical ang kailangan. So, naging kayong kay Kogi, na PE teacher, ano niya ako, track and field instructor sa Regal Films sa movie namin. Yung kay Piolo na boxing. Kumbaga, magkakasunod yung mga movies na very physically demanding. Nagkataon, doon ako pumayat kasi nag-workout na ako. And then, basta't kasama kita ako, nag-muay thai naman ako. Na-addict naman ako sa pag-workout. Dumarating ako sa punto, Mars, na pag may dinner break, yung dinner break na yun, hindi ako kakain, magpipilates ako. I-workout ko yun. Hindi ako kakain. So, may time din na nag-crash diet ako. Lahat na ng klaseng tinira ko na. Tapos malungkot ako. Malungkot ako kasi dinideprive ko yung sarili ko sa maraming bagay eh. Tapos yung nag-workout na ako, tapos hindi ako nagpapakita sa mga tao. Nagulat sila nung paglabas ko, biglang ang payat-payat ko. Prinamis ko sa sarili ko, sige, mapagod sana kayo. Sana perfect kayo. Sana 24 ang mga bewang nyo. At sana may kontur yung mga mukha nyo bago nyo sabihin siopaw ako. Pero okay din na pinagdaanan ko yon kasi nagkaroon ako ng anchor rin. Kailangan meron kang hugot eh. Parang yun yung naging revenge part ng buhay ko na. Oo. So, nakaigi rin yun. Oo naman. Nakabuti rin yung mga rinding-rindi ka sa naririnig mo. Oo naman, na-challenge ako. Ginawa ko siyang challenge. More than yung rumesbak ako ng mali at mawawala yung pakikisama sa katawan ko. Parang na-realize ko, hindi siya worth it na patulan. Ako na lang yung mag-a-adjust. Oo. Adjust ko na lang yung katawan ko para everybody happy. Oo. Pero
Pero alam mo, Juday, no, sa panahon mo ngayon, parang ang focus mo, family, at kung trip ko lang gumawa ng pelikula, doon lang ako gagawa. Hindi yung lahat na lang tanggap. Kasi naubos na rin naman ako nung dalaga ako, Mars. Parang lahat naman tinanggap Grabe. ko. Kahit hindi ko gusto tanggapin, tinanggap ko. Breadwinner ka na. Actually, hindi mo naman masasabing breadwinner talaga. Dalawa naman kami nagtatrabaho ni Kuya, tapos si Mami nasa Canada. Pinarusahan ko lang talaga yung sarili ko. Yung bawal matulog, yung ganun. Ayaw ni Tito Alfing natutulog. Ang sabi niya sa akin nung araw, huwag kang magpahinga. Pag namatay ka, doon ka magpapahinga. Ay, so kailangan, yung pahinga mararanasan mo na lang pagka Oh. nasa ospital ka na. Oh. So basically, ang naging training ko sa sarili ko, tatanggapin ko to lahat. Kasi doon ako pinalaki ni Tito Alfie na gawin mo na yung trabahong yan kasi gusto ka pa nilang kunin. Kapag may bagong artistang dumating, hindi ka napapansinin kasi hindi ka naman kagandahan. May mga ganon si Tito Alfie. Alam mo naman kung gano'n ka upfront si Alfie, Oh. di ba? Pero may lambing naman yan, may Oh. kabig naman yan. Yung, ganun lang siya magsalita sa akin. Naku, magpasalamat ka nga at kinukuha ka kahit ang siopaw-siopaw mo. Sakit-sakit naman ito. Pero sige po, tanggapin natin. Oh, yan, tiyatanggap ko yan. Ngayon, hindi na pwede yan. Ay, oo. Iiyak na yung bata. Hindi, at saka, pwede ka nang idemanda ng kung ano pa man, verbal abuse. Oo. Lahat na lang ngayon pwede kang idemanda. Dati, balak sa buhay mo. Dati, napakasibuyas ng balat mo kung affected ka. Trabaho lang to. Oo. Kaya probably it's very safe to say na mas matibay ang buto ng mga artista nung araw. Nung araw. Pati balat kalabaw, yung hindi ka pwedeng maging sensitive sa industriyang to. So, yan din yung napapansin mo siguro sa mga kabataang artista ngayon. Hindi nito kakayanin yung kinaya ko nung araw. May mga ganun. May mga iba, oo. Yung pag nag-observe akong gano'n, naku. Mabuti ngayon to naging artista. Kasi nung araw, hahanapin mo talaga kung saan ka pwedeng mag-standby. Oo. Walang air content. Iba ang training namin nung araw. Oo. Na hindi mo naman iniisip na mag-evolve pala ng ganito. Oo. Magkakaroon pala yung panahon na mayroon sariling kang tent, na yung team mo, Aircon, magkakaroon ka ng team of glams, na, di ba, may magsisilbi sa'yo. Kasi nung araw, kung saan ka lang ilugar, kasi hindi pa doon yung setup, doon ka lang. Ngayon, sasabihin nila sa'yo na 2 sequences before, o pwede na po kayo lumipat kasi dito na yung next setup, lilipat mo na yung gamit mo. Oo, di ba? Ganon? Ganon yun. Lilipat mo lang yung gamit mo. Pag umulan, lahat kayo, tapos inabot kayo ng ulan sa exterior shot, lahat kayo dikit-dikit sa payong. Oo, di ba? Tsaka walang aircon. Walang air content. Walang aircon talaga. At saka, ito lang yung pagkain. Ito lang yung pagkain. So ngayon, anong mga napapansin mo sa mga kabataang artista na, arte naman ito, kakaloka? Alam mo, sa totoong salita, wala pa talaga ako nakakatrabaho so far na may ganun akong experience. May mga naririnig ako na pagka chinichika lang sa akin, ganyan. Pero hindi ko pa talaga personally sila na-experience. Probably because nga, madalang naman akong gumawa talaga ngayon ng project. Kung gumawa man ako ng project, one at a time. Kasi parang mabigyan ko ng focus. Dati kasi dumating na ako sa point, Mars, na kinailangan ko ng tanungin yung nagme-makeup sa akin, sino nga ako dito? Sino yung director natin dito? Kasi Nilalagari 4, 5 ka. yung nilalagari ko. Oo. Tapos wala nang uwian yun. From one set to Oh another, my doon God. na ako maliligo sa set. Kahit sabihin mong ang paliliguan ko lang ay sapa, okay lang po basta makaligo ako. Kahit sabihin mong CR na metelon lang na ganun, okay lang po basta makaligo ako. Wala akong problema sa banyo. Yung buto mo, binanat ng trabaho ng Oo, araw. kumbaga, naranasan ko naman lahat. Naranasan ko lahat. Yung naranasan ko rin na yung mga gamit namin ni Gladys nasa loob ng dressing room ng ABS. Kasi doon ang shoot ng Mara Clara. Pagbalik namin ng dressing room, yung gamit namin nasa labas din ng dressing room kasi may iba nang gumamit. Oh. Kasi nga, Mara Clara lang naman daw kami, black timer. Okay. Oo. So, lilipat na lang namin yung gamit namin sa studio. Parang may gano'n, naranasan namin lahat. Oo. Lahat talaga. Kaya yung mga nangyayari ngayon, Mars, kulangot na lang yan. Hindi na. Hindi talaga. Oo. Yan ang dapat nilang matutunan sa'yo. Lalo na yung mga nagbibida-bida. May ganyan Hindi, ba? totoo. May mga ganyan. Kaya ako lagi ko iniisip yung mga, Diyos ko, kung alam niyo lang kung anong pinagdaanan ni Juday noon, arte-arte Iba. kayo ngayon. Wala. Ako lang Mula naman. pa ula. Oh, Mars, yung ulam. Ang standby area mo lang sa ilalim ng puno eh. Oh? Oo. Wala naman kaming
bahay nun, gubat ang shooting namin. So sa gubat kami nakatira, literal. So sa ilalim lang kami ng puno, kasama kayong mga midgets, pero masaya kami. Masaya kami, para lang kami nagpipiknik, para lang kami naglalaro. Wala kang magiging arte talaga sa katawan kasi yun naman ang kinalakihan ko. At saka na-enjoy ko naman siya. Hindi ko pwedeng sabihin na na-miss ko yung childhood ko. Sila ang childhood memories ko. Yung Ula, Mara Clara. Nag-enjoy ako talaga. Pero alam ko kailangan ko kumita ng pera. Pero yung decision na yun, hindi dahil kahit ayoko, kailangan ako magtrabaho. Gusto ko siya. Yun ang importante. Oo, gusto ko yung ginagawa ko kasi ang dami kong tatay, ang dami kong kalaro, ang dami kong kakapatid. So, excited akong pumunta sa set. Babiyahe ako from Antipolo to Manila. Sasabay kami sa catering service para makarating kami sa set, lalo na kung probinsya. Pero, doon ako pinakamasaya. Kaya siguro nahilig ako magluto. Kasi sa catering ako madalas sumasabay. So, pag nagising ako, makakatulog ako sa biyahe, pagising ko, nagluluto na sila, tutulong ako sa kanila magluto. Makikihalo ako, makikikulit ako. Kaedad ko si Luna. 8 years old. Nakakalat ako sa set. Kasi ano lang naman ang roles mo nun, di ba? Correct. Anak ka ni ganito, maliit kang ganito. So yung eksena mo buong araw, dalawa lang, pero hindi ka naman makakauwi ng Maynila bilang wala naman kami sasakyan. So hihintayin mo rin ma-pack up. So ini-enjoy ko lahat. Kandong-kandong ako ng mga cameraman. Nakikichika ako sa kanila, nakikilinis ako ng camera. Na-enjoy ko talaga siya. So yun yung childhood ko. Yun yung sinasabi ko na you choose naman the memories that you have pag bata ka. Correct. So masaya ako. So, dito ba nanggagaling, Juday, kung bakit hindi mo pinupush yung anak mo to get into showbiz, to enter Oo showbiz? Kasi nung time na yun, alam ko kailangan ko magtrabaho kasi kailangan may panggastos ka. Hindi naman kami, Mars, may pang-enroll ka. Kasi nangungutang ako kami ng mami para may pang-enroll kasi si mami nag-Canada din. So, nagtutulungan kami. Hindi naman kami sobrang salat. Pero, enough lang para may pangkain, may pangbiyahe, ganyan. Magkano lang naman ang sweldo ko bilang artista nung araw? 500. One day? Oo, per one taping? day. Per taping. Sa Mara Clara, ang sweldo ko per day, 1.5. Oh, bida ka na nun, ah. Oo, pero hindi ko kine-question yung tinanggap ko siya. Hindi ako kawawa naman ako, bakit ito lang yung sweldo ko. Kasi iba yung kalakaran ng, di ba? Hindi, nagkatrabaho lang po ako. Hindi ko nga inisip na pwede pala ako magpataas ng rate. Kaya yung mga anak mo, i-enjoy nyo lang ang Oo, kasi kabataan. may choice sila eh. Nung time na yun, wala kaming choice because we really had to work. Sila, sinigurado namin na ang choice lang nila is to say yes or no sa produktong lalapit. Ang ano lang namin, you have to be authentic. Kailangan gusto nyo talaga yung product. Pag hindi nyo gusto yung product, you have to let us know kasi hindi namin kayo ipupush gawin to para lang magkaroon tayo ng endorsement. So, yun ang rule of thumb. Kasi as early as now, kailangan namin ituro sa kanila na as endorser, you really have to be authentic. As in, truthfully authentic. You consume talaga the product. Yes, yes. Kung hindi man, may dumating na product na hindi pa nila nasusubukan, kailangan nilang tikman, kailangan nilang subukan. Pag nagustuhan nila, then go. Pag hindi, then we have to politely decline. Kasi ayoko may naman ganun silang kayo? magsinungaling. Oo. Taray. No lying. Hindi tayo Kahit ano magsisinungaling. yun, sayang yung kita, gano'n. Oo. Kasi hindi siya worth it, Mars, kung tuturuan mo naman ng pagsisinungaling yung bata, diba? Diba? Dadali nila yung paglaki nila eh. Na mapapanggap na lang akong okay ako. Yun ang pinapractice namin sa bahay. Lying is a big no-no. You have to be very honest in whatever you do, in whatever you say, and whatever you feel. We will listen. Anong sikreto, Juday? Alam mo naman dito sa showbiz, di ba? Ang lagi silang nakaabang. Kailan kaya magkakabalikan to? Kailan kaya magkahihiwalay? Oo, di ba? Di ba? Alam mo naman yun sa showbiz. O anong sikreto? Bakit intact at matagal na panahon na kayo ng pamilya, wala kami nababalitaan na ano man, ano sikreto? Ayun, kasi wala kayong nababalitaan. Ang simple, di ba? Diba? Simple. Yung personal na nangyayari sa loob ng bahay, it should remain inside the house. Never wash your dirty linens in public. Kasi mas lalong hindi maaayos pag nag-involve kayo ng ibang tao. Kung kami lang ang may issue, kami lang ang dapat mag-usap at kami lang ang dapat mag-ayos. Ang dami na kasi may opinion ngayon. Ultimo 8 years old may opinion na sa issue ng ganito at ni ganyan. Kasi nga may social media. So, yung private life namin, as much as possible, we want to keep it private, but not too private in a way na hindi nakaka-relate yung mga tao. Kasi nakikita naman nila kaming lumalabas. Nakikita naman nila kami pag halimbawa namamasyal kami or something. Hindi naman kami masungit. Pero pagdating sa personal issues, kami lang to. Huwag na natin tong palakihin. Ay, hindi na namin pinag-usapan ni Ryan yan eh. Parang given na yon. Huwag na tayo magparinigan sa Social media. Instagram or... Kasi ide-decode ng tao yan eh. Oo, totoo. Pero gets ko yung iba na out of your emotion, babaling ka sa social media eh. Kasi
iyon yung nagsuscroll ka, tapos may nakita kang quote na applicable sa'yo, iso-stories mo, hanggang sa mag-iisip na yung mga tao, ay, nako, sa daming mema ngayon, 'di ba? Yung mga cryptic post mo, binibigyan Oo. nila ng meaning ngayon. Oo, so lalaki na siya. So pag lumaki na siya, at some point, hindi mo na siya mababalanse, wala ka ng control dito, mapipilitan ka mag-explain. Hanggang sa, kayo na mismo, na may issue, hindi nyo na lalo maaayos. Kasi dinamay niya nagsanga-sanga na yung siya public, eh. Nagsanga-sanga na siya. Oo, totoo. Oo. Kaya hindi ka nag-screenshots. Hindi ako marunong. Naloloka kayo ngayon sa mga sa evolution ng pag-aaway, through social media na this time with screenshots. So, ikaw pag nakakabasa ka ng gano'n, without mentioning any names, ano nararamdaman mo, Juday? Napapabuntong hininga talaga ako. Huy, saklap. Yun na lang nasasabi. Oo kasi wala ka naman na talagang, lalo nandyan na yan. Resibo na yan. Oo, andyan na yan. Magugugol. For life na yan dyan. You don't want to wish that to anyone naman talaga. Tama. Sa tunay na salita, di ba? Pero nandun naman din ako sa, at the end of the day, probably it has to happen kasi kailangan may matutunan ka from this. Yun naman yung importante. Kung naman yung dumaan sa'yo, dapat may natutunan ka, please. Dapat maging responsable ka next time, please. Oo. Sa pangkalahatan to ha, in general, yung, nangyari na to ha, maaaring hindi nangyari sa'yo. Pero, pag nangyari to sa'yo, abay day, parang may mali na kasi nangyari na to sa iba. So, as individuals, you also have to learn from these issues na nangyayari sa paligid mo na, kita mo, day, andali na, de. O tapos, wale. Tapos pag okay kayo, riresibuhan ka someday. Ito, naglabasa kayo ng ganyan, magbabati rin pala kayo. Tapos masisearch na yung pangalan mo, lalabas na lahat ng nangyari sa buhay mo. So, ang hirap naman din talagang magtiwala sa mga panahong ito. Ikaw lang naman din ang titingin sa likod mo at some point So, paano mo, Juday, binabalanse yung katawan mo, paano mo hinahati? Pamilya, negosyo, pag-artista? Manananggal kasi talaga ako. Alam mo, parang pagka talagang gusto mo naman yung ginagawa mo at masaya ka naman sa routine ng buhay mo, nagagawa ko naman, magagawa mo siya. Basta ako, ko halimbawa, may project na lalapit sa akin, tapos magugustuhan ko siya. Ilalatag ko na sa simula pa lang, ito po ang routine ko. At parameters At mo. parameters. Kung okay lang po na ito yung call time, pero kung hindi naman po, okay lang naman din, sabihin niyo lang po ahead of time. Kasi syempre, nire-respeto ko naman ang mga director, gusto nila may sunrise shots sila, diba? Naiintindihan ko yun at trabaho ko bilang artista na gawin yun. So paano? Then, i-adjust ko yung, kasi ang routine ko, Mars, palaging kailangan ako yung gumising sa mga anak ko sa umaga pagpapasok sila sa class. Ako kailangan ng gumising. Gusto ko yun. Anong oras? Gigising ako ng 5 kasi kailangan 6 nagsisimula na sila mag-breakfast. Then, gigisingin ko sila ng 5:30. Yung 30 minutes kong pagitan from 5 to 5:30, muni-muni ko na yan. Iisipin ko na anong baon nila, kung ano yung note na ilalagay ko sa hands-on lunchbox ka. nila. Tapos, pag nakapag-muni-muni na ako, gigisingin ko na sila. Kasi yun din yung inaabangan nila Yung bubulungan ko sila, lalabingin ko sila pag ginigising ko sila. Yun din basically parang nag-jump start ko sa umaga. Pag nahaplos ko na yung mga anak ko, pag nakita ko na sila nagbe-breakfast, nagkikwentuhan kami, nagtatawanan kami, okay na ako. Kaya ko nang gawin kahit anong buong araw. Energizer mo sila. Oo, sila talaga. Pag hindi ko nagawa yun ng 2 araw magkasunod, malungkot ako. Gigilty ka? Hindi nagigilty pero mas dahil nga hindi buo yung routine ko. Kasi naiintindihan naman nila yung trabaho. Minsan nagtatawagan naman kami. Ang pinagpapasalamat ko lang sa teknolohiya ngayon, may video call na. So at least nagkikita kami, di ba? Nakakausap ko sila. Naglalambingan kami sa telepono. Pero yung routine kasi, pag may daily routine ka, kaya mong gawin kahit ano sa buong araw mo. Kahit sabihin mong abutin ka pa ng alas 12 ng hating gabi. Na kahit minsan yung alas 9, binabanat ko na yung energy ko. Dahil talagang, kulang na, liya ko na ng asin yung mata ko sa antok. Antok na ako Kasi pagpasok ng hindi mo na kaya yung ginawa mo nung araw. Oo, hindi talaga. At saka sabi nung edad, hello. Hello, Day. Ano ka, 20? Papanggap tayo? Oo. Very, very clear yung pagtanggap mo ng espantaho. Bago ko itong gawin, ito yung Kailangan. parameters ko. Nung pumasok yung espantaho, ginagawa ko pa yung bagman. And then, sinabi ko kay Direk Chito Coracha, tatapusin ko lang tong bagman, aalis kami ng ganitong buwan kasi mag-football si Lucho sa Spain. Pagbalik ko, galing Spain, mayroon pa akong ilang araw sa bagman, then okay na tayo magsimula. Sabi ko, okay pa ba yun? May gano'n naman. Pag sinabing, hindi na carry, ay okay, sorry. Kasi nakakompromise
nakompromiso na ako sa unang project. Ayoko na lang ngayon, Mars, magsabay. Overlapping. Oo, hindi naman sa nagdidiva. Pero maging realistic tayo sa energy, di ba? Maging realistic tayo Sa sa edad. sa edad. Na-appreciate ko talaga, Mars. Sobra yung laki na appreciation ko pagka binibigay sa akin ng mga producers ko yung latag ko. Ganon din yung sa team ko. Kasi pag halimbawa, sinasabi ko naman, ito pa, magbibigay ako ng kalendaryo. Pero pag halimbawa, biglang nag-surface na activities yung mga bata sa school or si Lucho sa football, magbabawi po ako ng schedule. Papalitan ko kagad. Ano na lang, kumbaga, transparency agad-agad bago tayo mag-commit. Hindi naman ako nire-require ni Ryan or ng mga anak ko na dapat ako yung nagpupumilit. Si Ryan yung sinasabi na sa akin, hindi mo na kailangan samahan si Lucho. Hindi, kaya gusto ko siya samahan. Sasama ako sa kanya. What made you decide to accept Espantaho? Dahil pumayag sila na mag-co-prod ka din? Hindi lang yun, si Chito lang. Chito Ronyo. Siya lang ang dahilan. Walang iba, hindi ko pa alam kung ano yung Espantaho. Nung tumawag lang siya sa akin, siguro nga nakalimutan niya ng may number pa ako sa kanya. Apaka-formal, hi, Judy Ann, this is Chito Ronyo. May I call? Sinagot ko na lang sa kanya, Kuracha! Oo naman, ano ka ba? Tsaka kami nag-uusap. Eto na, gawa na tayo ng horror. Ay, sige, go. Ano to? Working title, Espantaho. Si Chris ang magsusulat. Si Jojo ang magpaproduce. Okay ka? Okay. Sabi ko, padala mo na lang sa akin pag ready na yung synopsis. Pero okay na ako. So, si Chito lang ang dahilan. Wala pang synopsis, wala Wala pang pa. storyline, okay ka na? Oo. May tiwala ako sa kanya eh. Yeah, so may tiwala ako kay Chris. Oo. Naging producer ko si Attorney Joji sa dalawang Mrs. Reyes. So, what could go wrong? Ako na lang ang pwedeng maging mali dito pagka hindi ko to tinanggap. Diba? Parang, eto na to, tagal kong hinintay si Chito eh. Sa dami ng ginawa mo, Jude, ano pagkakaiba nitong Espantaho sa the rest of your movies? Mas intense to sa maraming bagay. Probably sa iyong edad na rin kasi, mas nakarelate na ako bilang nanay. Mas nakarelate ako dun sa dalawa yung pamilya. Yung ganon, yung ang dami ko ng parts ng pelikula at ng character ko dito na alam ko kung saan ako huhugot. At saka physically demanding siya. Physically, emotionally, mentally demanding. Iba. At saka tagal ko na rin hindi gumawa ng pelikula. So, part of my heart is really excited Oo. na ay, magpipelikula tayo uli pagkatapos ng 5 taon. O, 5 taon. Yung Oo. Mindanao, yung huli mong entry sa MMFF. Ngayon, nasundan itong Mm-mm. Espantaho. So, lagari ka rin dahil alam mo ng pag MMFF. Yes, Kailangan Mars. ka physically. Yes. Yes na yes. Oo. Tinanggap ko na rin naman. So, paano napasok yung pagiging co-prod mo sa Espantaho? Nag-offer naman si Attorney Joji na open ba kayo to co-prod? Kasi nag-ano pa sila ng investor. Sabi niya, may mga gusto pang pumasok, pero baka lang gusto mo, Juday, itry. Sabihin ko lang muna sa'yo bago ako magsara na. Bago ako decline na sa ibang investors. Ikaw ang Sabi ko, pinrioritize. Tinanong ko sila, parang ko-prod ba natin? Parang pwede, subukan lang natin. Let's see kung, wala lang, at least may iba tayong matutunan sa industriya. Para probably at some point, hindi na ako umarte, mag-produce na lang, diba? Yung gusto ko lang malaman, worth it ba? Tama bang nag-invest ako? Ano yung take-away ko dito? Gusto ko lang malaman yung logistics. And I'm so happy na kay Attorney Joji ako unang nakapag-co-prod. Kasi napaka-transparent niyang tao eh. I-guide ka niya talaga, napaka-honest sa numbers, parang ayaw ka rin naman niyang maloko in the future. So, kaya bilang ikaw ay co-producer nito, mas ano ka ba? Mas involved ka? Mas sobra kang invested sa project at the same time yung nangingialam si Judy? Ay, hindi. Hindi talaga. Pagdating sa creativity ni Direk Chito at saka ni Direk Chris, or sa kung anong kailangan nila sa production, artista ako sa production. Sa promo na lang ako nakialam. Na parang, okay, itong pagkakataon to, kailangan nating itodo to kung hanggang saan nang aabot ng lalim ng bulsa. Pero hindi naman masyado malalim, mabubutas na siya. Sa promo na lang ako talaga pumasok. Pero yung duration ng shooting namin, nag-observe lang ako. Tingin lang ako, nakikinig lang ako. Pero I never questioned anything. Parang lahat yan kay Attorney Joji. Kasi 20 years na siya dito sa pagpaproduce. Correct. So, sino naman ako to question? Tama, oo. Siyempre, dahil yan sa Espantaho. Oo, yes. Ayan na, ito nang yung pagkakataon. Espantaho po, December 25, ang aming official entry for the Metro Manila Film Festival. This is directed by the one and only box office director, Chito Ronyo, written by Chris Martinez. Kasama ko dito si Lorna Tolentino, Chanda Romero, Janice de Belen, Mon Confiado, JC Santos, Eugene Domingo, and Tommy Abuel, at marami pa pong iba. Si Nico Antonio kasama namin. Donna Cariaga, sabi ko naman Donna Carion. This will be shown again on December 25. Supportahan po natin itong mga pelikulang nakasali sa MMFF. Dahil talagang, ngayon na lang talaga naging buhay na buhay ang pelikulang Pilipino. And I'm just so happy that we're part of the 50th Metro Manila Film Festival. Ayan. So, dito mo matitest
curious, Juday. Buhay pa kaya ang mga fans ko? May mga ganun ka ba? Always naman. Oo. Always naman. Mars, hindi mo matatanggal talaga yung tagal-tagal mo na rin naman kasi hindi na umaarte, di ba? Oo. May insecurity ka eh. May question ka pa rin talaga na, kilala pa ba ako? Ay, may ganun ka. Oo, nagmamatter pa ba ako? Magiging worth it pa ba akong panoorin? I guess at least kahit pa sa akin, hindi ko siya maialis. Kasi nga, ang dami ng bago, Mars. Anybody, anyone can be a celebrity with the social media platforms now. Everybody can be an influencer. 'Di ba? Pero yun nga, may mali ka lang magawa, madaling-madali ka rin namang makakalimutan. Hindi naman ako ever bumase na ilang dekada na ako dito, pinakamatagal ako dito, chuchuchu, pinaka-loyal ako dito. Hindi eh. Hindi siya basically nagmamatter sa kung kanino mang tao. Parang ano na lang, okay lang din naman sa akin na kine-question ko minsan yung marketability ko. Pero nagpapasalamat ako na at least may mga endorsements pa rin, may mga projects pa rin. Pag minsan nagbabasa ako ng mga comments, may mga nagko-comment na, kung makapagsabi naman siya na pumipili ng project, parang may nakapila yung tawang-tawa na lang talaga ako. Na parang, alam mo, itong mga tao ito talaga, mema lang eh, may ma-comment ka lang talaga eh. Di ka naman, ba't parati ka ba ng team ko? Alam mo ba yung mga nangyayari sa buhay ko? Wag ako. Nakakatawa yung may Oo, nakapilong. yung kumaka-choosy naman. Actually, ako na nagsasabi, choosy talaga si Juday ngayon. Nung araw hindi ka choosy. Oo, nung araw talaga, lahat ng may project, ihatag. o di go. Lahat ng hatag gagawin ko. So parang di ba Ah. may karapatan naman po ako mamili na ngayon. Kasi buong buhay ko na rin naman ginawa lahat kahit hindi ko gustong gawin. Ginawa ko lahat. Kahit na hindi naman ako dapat action star, naging action star ako at some point ng buhay ko. Na parang takanta rin ako, bakit ako leading-leading ng mga action stars. Oo, Dumating ako sa ganun, Mars, di ba? Sunod-sunod sila. From Bong to Jinggoy. Oo, lahat. To naging nagka-Mikey Arroyo pa. Oo. May buong sunod-sunod. Ang ginagawa ko sa isang taon, puro action. Hanggang sa yung pelikula ko kay Mikey Arroyo, hindi na ako nagme-makeup. Yung pagod na ako. Pagod na akong manapak. Nakakapagod bumarel. Ano ba talaga? Oo. Pero, na-realize ko na, so ganito pala, ako yung flavor of the month Oo. ng mga action stars noon. Yung iba kasi mag-comment, parang ang tagal-tagal na rin nila dito, no? Oo, di ba? So, Pero hindi- kahapon lang sila pinanganak. Pinanganak sila 1995. Yung gano'n. Kung makapag-komento naman itong mga batang. So, anong na-realize mo, Juday, sa takbo ng panahon ngayon, na kailangan kong tanggapin, kailangan kong maintindihan? Kasi ito na to eh. Kailangan mong tanggapin at kailangan mong maintindihan na lahat ng tao may emosyon. Yung opinion mo, kung minsan, kailangan mo rin namang rendahan. Ultimo, paglagay mo ng tissue dyan, or pakikipag-usap mo lang sa waiter, or pagtawag mo lang sa tao, pag na-videohan ka, pwedeng iba na yung latag nun sa tao eh. Oo. Ang hirap din ng panahon ng mga kabataan ngayon, mga younger generations. Ano? Kasi everything is magnified. Kung ano man yung sabihin mo, it will be taken out of context. Not until you explain again, and then may iba na naman silang huhugutin from that. May interpretasyon na Oo, naman. maging patient lang kayo talaga. And kung ayaw nyo na mag-explain, it's okay. Hindi mo kailangan explain. Kung wala ka sa mood magsabi or magsalita, di wag. Wala pilitan. Ikaw kaya sa lugar ko. Ikaw mag-explain. Parang ganun lang. Oo. Yung, kung alam mo namang wala kang ginawang masama talaga, then there's nothing to explain. But if you know that you hurt someone, hanggat maaari, you keep that explanation between dun sa tao na ka-issue mo. Hindi na dapat Hindi na dapat isasokmed. i-public pa. Para sa akin na, yun ang ano ko. Kasi lalaki lang eh. And then lalo ka lang mahuhusgahan. Dahil nga rin, lahat ng tao may opinion, you stand your truth. Diba? Gawin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo, but you also have to be responsible. You have to be careful. You have to be disciplined. And you have to be mindful sa lahat ng ginagawa mo